Mian, hindi natutuloy si kuya sa math contest, dadalhin na kita sa ospital. Mian, gising ka na. ₱1,982 hala. 1,980. Hindi ba namatay na ako? Nathan Keo? Mian, ayos ka lang ba? Huwag mo akong takutin. Kuya, bakit naging ganito ang boses ko? Pagkamatay ni nanay at tatay, ikaw na lang ang natitira kong pamilya, hindi ka dapat mapahamak. Ay, ako. Bakit naging bata ako? Tama. Inaku. Ang galing, sige. Ang problemang ito sa World Class Math Contest ay nalutas na. Ipinapahayag ko, ang kampiyon ng math competition na ito ay si Professor Gu mula sa China. Congratulations, Professor Gu. Napakahusay niyo po. Professor Gu, halika, inaanyayahan namin kayong magbigay ng inyong mensahe. Hindi nga nagamali sa ating Professor Gu. Napakagaling. Masaya at excited ako na nakuha natin ang unang kampyonato para sa China. KOI. Professor Gu. Ano ang nangyari kay Professor Gu? Inatak siya ng stroke dahil sa sobrang emosyon. Bilisan niyo, tumawag kayo ng doktor. Professor Gu, ayun lang kayo? Guysing. Professor Gu, may Dr. Barito. Kailangan ng first aid. Professor Gu, nairinig niyo ba ako? Huwag mong sabihin. Time travel ako. Magsisimula na ang International Math Olympiad. Mangyaring pumunta sa venue sa tamang oras. Magsisimula na ang laban, kailangan ko nang umalis. Math contest. Sasama ako sa'yo. International ang contest na ito. Ang hurado ay mula pa sa China Math Association. Narinig ko, may ₱200 na premyo kapag nakapasa sa elimination. Ang laki naman. Kaya pala pati yung estudyante sa kabilang baryo ay nagmamadaling bumalik. Kahit yung anak ng kapitan, umuwi pagaling sa universidad sa Haicheng para sumali. Yung anak ng kapitan? Yung genius na nag-aaral sa Haicheng at laging pinupuri ng mga guro? Siyempre, sigurado na siyang mananalo sa elimination. May isa pa tayong estudyante sa baryo na nag-aaral sa Haicheng, di ba? Yung anak ng pamilya ko? Anong klaseng estudyante yun? Huminto sa pag-aaral, namatay ang sugarol niyang tatay at nag-iwan ng utang. Naku, namatay na rin ang nanay niya, malas talaga. Mukhang wala na siyang pag-asa. Tara. Ayos lang si kuya, huwag mo silang pakinggan. Mian, bakit parang matanda ka na kung magsalita? Sige na, manatili ka lang dito at huwag alis, magpaparehistro lang si kuya. Mukhang nag-time travel ako sa dekada 80 at napunta pa sa katawan ng ulilang anak ng pamilya Gu. Math sa dekada 80. Ang score sa National College Entrance Exam. Hindi man lang umabot ng 30 at ang Math Olympiad ay nagsisimula pa lang. Kung sasali ako, madali lang sigurong manalo ng kampyonato. Ano, Iro? Yung math problem na iniwan ng mga hurado sa blackboard, wala pang nakakalutas nito. Sabi nila, may bonus points kapag nasagot ito. Ang hirap naman nito, tara na. Ang daling problemang ito, mahirap ba to? Ginoong Ming, isang malaking karangalan para sa amin ni Zhao Yang ang pagbisita niyo sa amin ngayon. Huwag mo nang sabihin yan, ang anak mo ay isa ring mahusay na estudyante sa universidad. Narinig ko na ang pangalan niya, isang henyo sa departamento ng matematika. Salamat, Professor Ming. Magsisikap ako lalo. Sino ang nakasagot sa problemang ito? Sino ang nagsusulat ng kung ano-ano sa pisara? Hindi ito kung ano-ano lang, may nakasagot nito. Bilisan mo, ibigay mo sa akin ang sagot sa problemang ito. Hindi ako nagkakamali, ito nga ang tamang sagot. Ang problemang ito ay isang world-class na math puzzle. Kahit ang mga top students sa universidad ay kakaunti lang ang makakasagot nito. Hindi ko akalain na may makakasagot nito sa nayong ito. Oy,
Nakita niyo ba kung sino ang nakasagot nito? Hindi Masyadong maraming tao ngayon. Baka kailangang itanong sa mga bante. Saish, itanong niyo na agad. Napakahalaga ng taong ito. Siya ang uri ng talentong kailangan ng ating bansa sa matematika. Hindi niyo na kailangang maghanap, ako yun. Masyadong madali ang problemang ito, iminumungkahi kong dagdagan pa ng hirap. Saan galing ang batang ito? Ano ba ang alam mo? Umalis ka na. Isa itong world-class math puzzle. Ang makakasagot nito ay tiyak na top-tier na henyo ng ating bansa. Bata, hindi ka dapat nagsasalita ng kung ano-ano. Ikaw, hindi ba ikaw yung tagapamilya ko? Mian. Bakit ka kung saan-saan nagpupunta? Pinag-alala mo ako ng matagal. Gujing, ikaw na pala yan. Kung hindi ako nagkakamali, kapatid mo siya, di ba? Magkakilala kayo. Professor Meng, hindi nyo lang alam, ang taong ito ay dating estudyante rin sa Haicheng University. Pero dahil sa pagnanakaw at utang sa sugal, huminto na siya sa pag-aral. Sinungaling ka. Hindi ako nagnakaw, pilit mo lang akong sinisiraan. Professor, ang taong ito ay kilalang manloloko rito sa amin. Hanggang ngayon, may utang pa siya sa amin na 100 yuan. Ang taong tulad nito ay walang karapatang sumali sa math competition. Palayasin niyo na. Nakapag-register na ako, wala kayong karapatang alisin ang karapatan kong sumali. Professor Meng, kayo ang hurado, tama ba ako? May panuntunan ang kompetisyon na hindi pinapayagan ang mga taong sangkot sa illegal na gawain. Kung may ebidensya ka na mapapatunayang wala kang ginawang illegal. Gujing, bibigyan ko kayo ng pagkakataong sumali. Kapag nakuha mo ang unang pwesto, hindi mo na kailangang bayaran ang utang nyo sa amin. Sa kabilang banda, Kung hindi mo makuha, isasangan nyo ang bahay at lupa nyo sa amin at umalis na kayo ng tuluyan. Asay na yan. Hindi lang yun, gusto rin ng tiyuhin ko sa East Village na ampunin ang kapatid mo. Huwag mong gagawin yan. Sino ba ang hindi nakakaalam naman ang binata ang tiyuhin mo? Gusto mong gawing child bride ang kapatid ko. Hoy bata, ano bang pinagsasabi mo? Naawa lang kami sa inyo dahil wala na kayong mga magulang. Bakit ang dumi ng isip mo? Isang tanong, isang sagot. Papayag ka ba o hindi? Kung hindi, huwag ka na lang sumali sa math competition. Kailangan ko ang premyo para mabayaran ang utang ni Papa para may pambayad sa pag-aaral ni Mian Mian. Pero hindi pwede, hindi ko pwedeng isugal si Mian Mian. Sige, tingnan natin kung sino ang mananalo. Pero kapag kami ang nanalo, kailangan niyo ring lumuhod at humingi ng tawad sa kuya ko sa harap ng DC. Ahat, Mian Mian, nababaliw ka na, hindi ito biro. Gujing, magkita na lang tayo sa kompetisyon. Professor Meng, Batang paslit, Mian Mian, matagal na akong huminto sa pag-aaral. Limitado ang math skills ko at ikaw naman ay kakao. Hindi pa lang ang karanasan sa pag-aaral. Kapag natalo tayo, madadamay ka. huwag kang mag-alala, kuya, hindi ako matatalo sa matematika. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa International Math Olympiad Selection. Pipili tayong gayon na isang mananalo na kakatawan sa atin sa kompetisyon sa lungsod. Magsisimula na ang ating pagsusulit. Kung sino ang pinakamabilis, siya ang mananalo. Mayroon bang gustong maunang sumaba? kayo. umakyat ka na at ipakita mong isa kang math genius. Galingan mo sa harap ni Professor Meng. At talsikin mo ang basurang si Gujing. Sino ba siya para agawan ka ng atensyon nung college entrance exam? Huwag kayong mag-alala. Gujing, maghanda ka ng umalis sa nayon na ito. Simulan ang oras. Ang problemang ito ay tila bersyon ng pinakamahirap na tanong sa nakaraang Math Olympiad. Ang bilis niyang sumagot, hindi nga siya nagkamali bilang math genius ng Haicheng University. Kaya niyang sagutan ng ganito kahirap na tanong. Tiyate, 7 minuto na ang nakalipas. Naaalala ko ang kampiyon noong nakaraang Math Olympiad ay inabot ng 5 minuto para masagot ito. Tapos na kayo. Natapos na ng kalahok ang pagsusulit sa loob ng 10 minuto. At tama ang lahat ng sagot. Sampung minuto lang ang inabot niya para masagot ito. Siguradong siya na ang una. Gujing, ikaw na.
Gujing, ikaw na ang susunod. Mauna na si Mian Mian. Tama na yan, Mian Mian. Hindi ka naman nakarehistro, hayaan mo na lang si kuya. Simulan ang oras. Ilang taon na siyang hindi nag-aaral, baka hindi niya maintindihan ang tanong. Tingnan mo, hindi man lang siya makapagsimula. Mas magaling talaga ang anak ko. Hey, Nakyo. Ang paan niya ng paglutas, kapayahong kapareho ng sa mga profesor sa Math Association. Hindi ba siya huminto sa pag-aaral? Bakit ang galing niya? Siya ang top-notcher noong college entrance exam. Hindi talaga siya nagbibiro. Ang problemang ito, madali sa simula pero mahirap sa dulo. Maraming matatalinong estudyante ang na-stock sa huling bahagi. Gujing, tingnan natin kung paano mo gagawin yan. Sa huling bahagi, bakit ang daming mahihirap na tanong? Dapat gumamit ng formula. Naaalala ko, nakita ko ang formula na yan sa isang reviewer. Itong minuto na ang nakalipas, tapos na siya. Siyam na minuto na ang nakalipas. Isang minuto na lang ang natitira bago maabot ang oras ng naunang. Kalahok. Kaya-kaya ng kalahok na ito na matapos ng mas maga? Gujing, kami ng tatay ko. Binayaran na namin ang gumawa ng test. Ang ibinigay naming tanong ay nangangailangan ng formula na wala sa syllabus. Taylor ka na. Ang hirap ng tanong na ito, hindi hamak na mas mahirap kaysa sa nauna. Wala na ba tayong magagawa kundi ang sumuko na lang? Gamit ang Fuselier linkage, malulutas ang problemang ito. Hoy bata, ano bang pinagsasasabi mo? Anong galing? Anong karanasan? Akala mo ba profesor ka sa matematika? Gujing, sundin mo ang sinasabi niya. Isang batang hindi pa nga tapos ng elementarya, malamang hindi alam kung ano ang Math Olympiad. Saan galing ang batang yan? Nanggugulo sa kompetisyon, palayasin niyo siya. Hindi, ang formula na ito ay mas mabilis at mas simple kaysa sa ibinigay na sagot. Isang bata lang siya, bakit mas malalim pa ang naisip niya kaysa sa profesor? Kuya, magtiwala ka sa akin. Mga kasama, pakiusap manahimik kayo. Bawal ang maingay habang may kompetisyon. Hindi na sapat ang oras, wala na tayong magagawa, itaya na natin ito. Sampung segundo na lang ang natitira sa 10 minuto. Siyam, Welo, Pito. 5. Tapos na ako. Natapos na nakalahok ang pagsagot sa loob na 9 na minuto at 55 segundo. Tama kaya ang sagot? Sa totoo lang, hindi ito ang paan ng paglutas na inaasahan sa kalahok na ito. Sabi ko na nga ba, hindi dapat pinapaniwalaan ang sinasabi ng batang ito. Gujing, Taylor ka na. Ngunit tama ang sagot, kaya pasok ito sa pamantayan. Ano? Sabi mo, Nakuha niya talaga ng tama. At? Wala pang 10 minuto. Ang paraan ng paglutas ng batang iyon, ilang segundo lang ay nakuha na niya. Kung nalaman lang natin ng mas maaga, mas mabilis pa ito kaysa sa nakaraang kampiyon. Imposible, paanong magiging tama ang sagot? Tama, mali ang proseso. Anong magiging tama ang resulta? Ibig bang sabihin yan ay kinukwestiyon nyo ang desisyon ng aming komite? Ipinapahayag ko na ang nanalo sa kompetisyong ito ay si Gujing. Yee. Mian, nanalo tayo. Pero si Mian, kailan pa siya naging ganito kagaling? Hindi ako papayag. Professor Meng, nandadaya si Gujing. Ang kapatid niya ang nagbigay ng sagot habang may kompetisyon. Nanggulo siya, labag ito sa batas. Patkanselahin ang resulta niya. Na, tama, hindi ito ayon sa patakaran. Ito, Ang problemang ibinigay sa kuya ko, kumpara sa ibinigay sa inyo, kitang-kita naman na magkaiba ang Ang taas ng hirap nito. Hindi ko alam kung labag ba ito sa patakaran, pero hinihiling ko na imbestigahan ng komite ang nagbi. Gaya ng mga tanong, pinaghihinalaan ko na may nagaganap na katiwalian dito. hoy bata, ano bang pinagsasasabi mo? Professor Meng, huwag niyo siyang pakinggan. Alam ng lahat na random ang pabili ng tanong, harang sa entrance exam. May mga taong hindi marunong, swertehan lang talaga yan. Bakit naman nadamay ang katiwalian? Tama, Professor Meng, ang swerte ay bahagi rin ng kakayahan.
bawal ang mabigay ng formula habang may kompetisyon. Pero ang hirap ng dalawang tanong na ito ay masyadong magkalayo. Para maging patas, kailangan nating magkaroon ng isa pang round ng pagsusulit para malaman ang tunay na mananalo. Ano sa tingin ninyo? Payag akong lumaban ulit. May mga taong gustong tumakas ng nakayuko. Kung takot kayo, umalis na kayo ngayon din. Ibigay nyo na ang mga bahay at lupain nyo. At ang kapatid mo, matagal na siyang hinihintay ng tiyuhin ko. Sige, sasali ako. Ang bilis nilang pumayag sa dagdag na round, siguradong may kalokohan sila. Kuya, ako na lang ang lalaban. Mian, maupo ka lang ng maayos. Kahit natsamba lang ang sagot mo kanina, hindi ka mananalo sa kompetisyong ito sa swerte lang. Ako na lang ang lalaban. Susunod ay ang ating tiebreaker. Pagsusulit pa rin, sinong kalahok ang mauna? Ako ang nauna noong nakaraan, kaya hayaan nating mauna si Gujing ngayon. Sige, ako na ang mauuna. Mag-ingat ka. Naglalakad lang, natamba pa eos ka lang BA? Ay, pasensya na, napaking kayo ulit ang KMMO. Hindi ka naman siguro magigalit. DBA? Huwag kang maging bastos. May malit na aberya kanina, kaya ngayon oras na ni Gujing. Simulan ang oras. Hindi, ito ay varyasyon ng mahirap na tanong noong nakaraang finals. Mas mahirap pa ito. Bakit may ganitong tanong sa elimination round? Para sa kapatid ko, hindi ako pwedeng matalo. Tapos na ako. Tama ang sagot ayon sa hurado, si Gujing ay gumugol ng 20 minuto. Sunod na kalahok, pakiusap. Gujing tapos kananayan. Ang tanong na ito, mas mahirap pa kaysa sa nauna. Simulan ang oras. Tapos na kayo. Ang kalahok na ito ay gumugol na 9 minuto at 20 segundo. Ang sagot ay... Tama lahat. Hindi pa umabot ng 10 minuto. Ang kampiyon noong nakaraan, 11 minuto ang inabot. Ibig sabihin, nagpapakitang gilas lang siya kanina. Napakalalim niya talaga. Pero 20 minuto laban sa 9 na minuto, talagang talo ka na. Gujing, talo ka na. Kung talo ka na, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Ibigay mo na ang bahay at lupa. Emi, at ikaw, sumama ka na sa akin. Sino ang nagsabing talo kami? Professor Meng, nag-a-apply ako para sumali sa Math Olympiad. Professor Meng, nag-a-apply ako para sumali sa Math Olympiad. Bata, ang kompetisyong ito ay hindi basta-basta pinapasukan. May mga patakaran tayo. Kung gusto mong sumali, kailangan mo ng registration form. Tama, huwag ka nang mangulo, sambalang yung kinana. Isang batang hindi pa tapos ng elementarya, bumalik ka na lang kapag marunong ka na mag-math. Lolo, ang baho ng bibig mo. Lolo, tinawag, imo akong lolo? Hindi ikaw, AKO, apat na pang tanggulang lang AKO, tinawag mo akong lolo, bata ka. Ito ang registration form. Pwede na ba akong sumali ngayon?
Paano mo nakuha ang application form? Sino ang nag-approve nito, ha? Hindi kayo rinalam. Ano ang nangyari? Talagang nakasali na siya sa kompetisyon. Yan. Kuya, magtiwala ka sa akin. Hindi ko akalain, mayroon tayong pinakabatang kalahok sa ating paliksahan gayon. Inanyayahan ang magbigay ng tanong na umakyat sa entablado. Yan ba ang kapatid ni Gu? Hindi pa nga abot ng taas niya ang blackboard. Masyadong pabaya ang mga organizer. Inapruba pa nila ang application ng isang bata. Magsisimula na ang oras. Ang daming numero sa problemang ito, hindi ko mabasa ng malinaw. Kaya ba talaga itong sagutan ng tao? Nakakarakat. Kahit ang mga nangungunang mathematician sa China noon ay inabot ng kalahating oras para sagutan ito. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Tapos na ako. Nakakagulat naman ito, 1 minuto pa lang ang nakakalipas. Ang bilis naman. Isang minuto? 1 minuto lang. Nagbabaro BA siya? Baka kung ano-ano lang ang isinulat niya. Para lang makabawi ng dangal, pati mukha ay wala na siyang pakialam. Gujing, ito ba ang kapatid na pinalaki mo? Nayon, tama ba ang resulta? 8, tama. Ang lit na bata, kaya talagang sumagot ng tama. Tama. Four, tama. Tingnan natin ang huling numero. Tingnan natin ang huling numero, ang siyam, tama ang lahat. Batiin natin si Gumian-Mian bilang panalo sa ating qualifying competition. Hindi ko akalain na ganito kagaling si Yan Yan. Isang henyo, isa talaga siyang henyo. Maling-mali ang pagkakakilala ko sa kanya noon. Kung ikukumpara, ang 9 na minuto ni Zhao Yang ay walang-wala rito. 1 minuto lang para malutas ang ganito, kakomplikadong math problem. Dahil sa ganitong henyo, baka manalo nga ang China. Nanalo ako. Ayon sa ating pustahan, murado na ang utang. Kailangan nyo ring lumuhod at humingi ng tawad sa kuya ko. Kalakawan, wala kayong kapatang sumali sa kompetisyon, kaya paano magkakaroon ng panalo o talo? Tama, sino bang hindi nakakaalam na kilala kayong mga deadbeat sa baryo? Tumigil pa sa pag-aaral, mga kriminal kayo. Gusto nyo pang manalo? Ang kapal naman ng mukha nyo. Ang salita ng isang lalaki ay hindi mababawi. Pumayag kayo ng maayos kanina, nandaraya kayo ngayon. Nenderea, kung hindi dahil sa awa namin, hindi man lang kayo makakatapak sa pintuan ng venue na ito. Sa tingin ko, kayo ang dapat lumuhod at magpasalamat sa amin. Kuya, sabihin mo sa lahat kung ano talaga ang nangyari sa utang at sa paghinto mo sa pag-aaral. Alam mong lahat. Ang tatay ko ay sugarol, hindi sapat ang kinikita namin at kailangan pa naming mag-aral ng kapatid ko. Dahil sa desperasyon, humiram si nanay ng 20 yuan sa kapitan para sa tuition namin. Pero dahil hindi siya marunong magbasa, pinapirma siya sa 100 yuan na utang kahit 20 yuan lang ang ibinigay. Tungkol naman sa paghinto ko sa pag-aaral, ikaw ang nagnakaw ng kwintas ng kaklase natin at ibininta nang mo sa akin. Sinasadya nilang gumawa ng gulo para mapilitan akong huminto sa pag-aaral. Ikaw, nagsisinungaling ka. Professor Meng, walang ginawang illegal ang kuya ko. Kwalipikado kaming sumali sa kompetisyong ito. Ayon sa mga alituntunin, tama ang lahat. Nagreklamo ako. Paano makakasagot sa math ang batang ito? Siguradong nandadaya siya. May mali rito. Humihiling ako sa commit na imbestigahan ito at kanselahin ang resulta niya. Nandadaya? Sa tingin ko, kayo ang tunay na nandadaya rito. Nandadaya? Sa tingin ko, kayo ang tunay na nandadaya rito. Binayaran nyo ang tagagawa ng test para ibigay sa inyo ang mga sagot sa bawat tanong. Sinasadya nyo ring bigyan ng mahihirap na tanong ang ibang kalahok para maalis sila at manalo kayo. Kasananggalingin, matalino ang anak ko. Siya mismo ang sumagot sa mga tanong sa exam. Oh, ano naman ito? Huwag mo nang hawakan, yan ang nasa bulsa mo. Ikaw, paninirang puri ito. Ay dedemanda kita sa libel. Professor Meng, huwag kayong makinig sa kanya. Ano namin gagawin ang ganyang bagay? Nasa papel na ito, ang sulat kamay ng inyong komunikasyon. Ebidensyang hindi matatawaran. Gusto nyo pa rin magdahilan. MGA Tao, Professor Meng, pakinggan niyo ako. dalhin nyo sila sa pulisya para imbestigahan. Professor Meng, pakinggan niyo ang paliwanag ko. Tinuli na sila, kaya pala ganun ang nangyari. Buti na sa kanila. Mabuti na lang at natuklasan mo, kundi masisira ang kompetisyon dahil sa mga taong tulad nila. Ayoko lang na inaapi nila ang kuya ko. Mian, saan mo natutunan ang math mo? Nag-aral ako ng mag-isa. Napakagaling. Baka siya ang pag-asa ng ating bansa para makapasok sa kompetisyon.
Kailangan ko siyang bigyan ng inspirasyon. Hey! Ikaw ay Gujing, DBA? Esan, Huwag kang mag-alala sa paghinto mo sa pag-aaral. Pagbalik ko, ipoproseso ko ang aplikasyon mo. Malugod kitang tinatanggap na mag-aral muli sa Haicheng University. Talaga po. Salamat, Professor Meng. Ang perang ito ay sapat na para sa inyo ng kuya mo habang buhay. ano ang gusto mong kapalit? Gusto ko lang na manalo ka ng Silver Medal Essay International Math Olympiad. Ang matematika sa ating bansa ay matagal nang napag-iwanan at hinahamak ng ibang bansa. Noong nakaraang kompetisyon, ang ating mga kalahok ay ininsulto pa ng ibang bansa. May potential ka, sana ay mabigyan mo ng dangal ang ating bansa. Siyempre, hindi naman kailangang silver medal agad, basta makapasok ka sa finals. Ang 20,000 ito ay personal kong gantimpala para sa iyo. Ayoko. Bake it? Kalong BA? Dadagdagan ko pa ng 10,000. Kahit 1 sentimo, ayoko. Hindi lang yan, tinitiyak ko sa inyo na ang kampyon sa kompetisyong ito ay manggagaling sa ating ba. Ensa, Magaling. Tunay na kahanga-hanga ang kabataang ito. Ito ang imbitasyon para sa kompetisyon sa lungsod. Nakausap ko na ang manager ng venue. Kayo ng kuya mo ay maaari na pumunta at maghanda para sa kompetisyon. Ipaglaban natin ang dangal ng ating bansa. Ilang taon na akong hindi nakapunta sa syudad, hindi ko akalain ganito na ito kalaki. kuya, pumasok na tayo sa venue, paubos na ang oras. Sige, Sure. Si Kitahara Sosuk, ang runner-up sa nakaraang Math Olympiad. Narinig ko na miyembro rin siya ng High IQ Society. Top 1-0 sa Japan, at paboritong manalo ngayong On. Tama. Ian at Kitahara, sa wakas ay dumating na kayo. Halika, tuloy po kayo. Hindi man lang nakapasok sa finals ng Math Olympiad ang Kina, tapos may gana pang mag-apply bilang host. Nakakahaya. Nandito na nga sa China, napaka-arrogante pa. Sobra na ang mga hapon na to. Hoy, alis dyan. Saan galing ang mga probinsya nung to? Hoy, alis dyan. Saan galing ang mga probinsya nung to? Mga kalahok kami, nandito kami para lumaban. Hindi niyo pa alam na dapat 0 minuto bago ang simulang pasok. Tapos ng oras, hindi na kayo pwede pumasok. Eh, malaki na una kanina, bakit nakapasok? Iyan eh, siya ay isang kagalang-galang na kalahok mula sa Japan. Ikaw na probinsyano, sa tingin mo ba kapantay mo siya? Tama, tingnan Montag nga ang sarili Montag. Umalis ka ng garito. Mababa ang tingin sa mga dayuhan, pero sa sariling kalahok ay nanunulak. Napaka-unfair nyo. Hindi ba kayo natatakot na isumbong ko kayo sa organizing committee? Lele, cute committee agad. Alam mo ba kung sino ang pinuno ng committee? Si Master Meng. Siya ang pinakamagaling na professor sa matematika sa China. Ayong dalawang probinsyano, hindi niyo man lang siya makikita. Tapos magsusumbong pa kayo? Zinobia kayo sa akala niyo? Si Master Meng mismo ang nagbigay sa amin ng invitation para pumunta rito. Kayo, makikita si Master Meng. Nakakatawa kayo. Sabi ko nga rin, makikita ko ang punong opisyal. Hindi, ano ba talaga ang kailangan gawin para makapasok kami? Gusto niyo pumasok? Madali lang. Lumuhod kayo at magbaw sa akin. Ikaw hindi kami luluhod. Isasara na namin ang pinto. Ikaw at ang kite na kasama mo, bumalik na lang kayo kung saan kayo nanggaling. Magsisimula na ang laban, hindi na tayo pwedeng magsayang ng oras. Sabi niyo, kapag lumuhod kami, papapasukin niyo kami. Lanan, Kuya, Zandali. Sila ang mga espesyal na panauhin ni Master Meng. Paano niyo sila nagagawang tratuhin ng ganito? MS. Zhao, yung Master Zhao, paanong naging espesyal na panauhin ang mga probinsyanong ito? Tignan niyo pong mabuti, baka nakamali lang kayo. Ang pamilya Meng at Zhao ay matagal ng magkaibigan. Binigyan ako ni Master Meng ng mga litrato nila para makilala ko sila at maalagaan ng maayos. Ano, sasabihin niyo sa akin ngayon na nagkamali ako? Hindi ko po kinu-question ang inyong sinabi. Pero, oh, pero huli na silang dumating. Ayon sa patakaran, kailangan pumasok 0 minuto bago ang simula. Sumusunod lang din kami sa patakaran. Patakaran?
Nakasulat ng malinaw ang mga rules ng kompetisyon. May special treatment para sa mga dayuhang kalahok. Kung hindi lalampas na 1 oras ang pagkahuli, ay maaari pa ring lumaban. Sa anong panuntunan nyo naman nakuha yan? Ate, huwag mo nang kausapin ang mga taong yan. Nagsisilbi kayo sa mga dayuhan pero pinahirapan nyo ang sarili nating mga kababayan. Formal ko kayong inaabisuhan, tanggal na kayo sa trabaho. Huwag na kayong babalik. Junior Zhao, Matagal na tayong hindi nakita. mababa rin pala ang pamantayan ni ate, nagustuhan niya ang ganitong klaseng lalaki. At may dala pa siyang bata, mukhang hindi rin naman matalino. Kamusta? Ako si Gumian Mian. Ano ang pangalan mo? Kahit ano, Kamusta, Student Sui? Kapatid mo siya. Bilin ni Elder Meng, ang mga taong dumating ngayon ang pag-asa ng China para makapasok sa finals ka. Pinabantayan niya sila ng mabuti sa akin. Hindi ko akalain na magaling ka pa rin sa math, Senior Gu, at makakapasok sa International Math Olim. Piat. sa totoo lang, ang kapatid ko ang nakapasa. Sinamahan ko lang siya para lumaban. Ang nakapasa ay ang batang babaeng ito. Salamat po, ate. Gutom na talaga si Mian Mian. Hay, mahirap talaga para sa bata ang bumiyahe. Nakalimutan ko palang ipakilala sa inyo. Ito ang kapatid kong si Zhao Xiaxian. Siya rin ang sasali sa kompetisyon ngayon. Oh, akala ko si Student Sui. Si Xiaxian ay nag-aral sa Haicheng High School. Siya ang nanalo ng silver medal sa China Math All. Impiat. O, kahanga-hanga. Ang mga bata ngayon ay talagang mas magaling na kaysa sa mga nauna sa kanila. Hindi na ako bata. Hindi ba't nasa high school ka? Ibig sabihin ay 15 taong gulang ka pa lang. Sana ay maging maingat ka sa pananalita mo, 15 taon at kalahati na ako. Hoy, anong ginagawa mo? Pasensya na, hindi ko napigilan. Narinig ko na ang kompetisyong ito ay tungkol sa calculation at memorya. Hindi ko alam kung makakapasok ba ang China sa finals ngayon. Ate, huwag kang mag-alala. Dahil nandito ako, siguradong papasok tayo. Tama, dahil nandito si Mian Mian, siguradong mananalo ang China. Bakit ang hilig mong magyabang? Ang mga taga-China ay makakapasok at mananalo? Nakakatawa naman. Ngayon lang ako nakarinig ng biro na ganyan. Ang China na nasa huling pwesto noong nakaraang taon ay mananalo? Ha ha ha! Huwag niyo kaming maliitin, siguradong papasok ang China ngayon. Ang laki ng bibig mo ay. Gusto niyo bang makipagkumpetensya sa calculation? Sige, laban kung laban. Sige, tatanungin kita. Magkano ang 900 at 29,600 at 6 na hinati sa 36? Dahil estudyante ka, bibigyan kita ng 3 minuto. Dahil estudyante ka, bibigyan kita ng 3 minuto. ₱25,800 at 22.388. AME, eksaktong 3 minuto. Sige pa, 25,800 at 22 na pinarami sa 300 at 86 na hinati sa 28. Magkano ang sagot? Simple lang, yan, parang 1 plus 1 ergibt 2. Malapit na ang 3 minuto. Huling 5 segundo, 5, 4. 355,974.74. Anong klaseng galing yan kung bata ang inaapi nyo? Ako naman ang makikipagkumpetensya sa inyo. Ikaw na batang wala pang 5 taon. Marunong ka na bang mag-add at subtract at lakas ng loob mong hamunin kami? AME, bata ka pa pero ang laki ng bibig mo. Nagatain lang na nakuha mo ang sagot kanina. Tatanungin kita ulit, 8,700,000 at 88,800 at 89 na hinati sa 3,600 at 66. Bawasan ng 4,300 at 47.405662. Magkano ang sagot? Gayon, walang limitasyon sa oras. Kapag tama ang sagot, panalo ka na. Ang hirap naman ng tanong na to. Pinahihirapan niyo ba kami, mga taga-Japan? 1,750. Ha, inabot ako ng 3 minuto para masagot yan. Bakit siya ilang segundo lang, nagawa na niya? Para patas, hindi ba dapat magpalit naman tayo? Mapalit ng ano? Ako ang magtatanong, ikaw ang sasagot. 1,234 multiplied gives 7,800 at 7 plus 700 at 73,200 at 60 minus 500 at 18 plus 3,100 at 44. Minus 1,07 1,2 1,4 6. Ilan ang sagot? Lumipas na ang 3 minuto. Ikaw naman, nakuha mo na ba ang sagot? Masyadong mabagal. Ang sagot ay 0. Sino ang pumayag na makipaglaro sa'yo? Sinabi kayo bang tama ang sagot mo? Hindi ako nagkakamali. Siguradong gumamit ka ng kalkulator. Nagsabwatan kayong lahat. Napakadali lang yan, hindi ko kailangan yun.
Ikaw, Ikaw na bata ka. Kapag nanakit ka, madidiskwalipika ka sa kompetisyon. Pupuntahan ko agad ang security. Magsisimula na ang kompetisyon, inaanyayahan ang lahat ng kalahok na pumasok na. Nagmamalaki lang kayo dahil nanalo kayo sa munting talino. Tingnan natin sa mismong laban. Tayo ang magiging kampiyon ngayon, tara na. hanggat nandito ako, huwag kayong umasang mananalo. Maligayang pagdating sa ating Math Olympiad ngayong araw. Sa kompetisyon ngayon, magkakaroon tayo ng individual battles. Ang mananalo ay direktang papasok sa finals. Susunod na ang unang round ng kompetisyon. Ang may pinakamabilis na bilis sa pagkumpute ang siyang mananalo sa round na ito. Ngayon, tawagin natin ang kalahok mula sa UK, si George. Si George ba yun? Yung nagtapos sa Columbia University. Siya yung 4 na taong sunod-sunod na top isa sa math department, nakakuha ng double degree at GINA. Warandang medalya ng diyan? Ang alamat na kaisa-isang nakatanggap ng pinakamataas na parangal sa loob ng daan-daang taon, chef. Ala yun? Ang daming magagaling sa kompetisyong ito ah. Hindi ko alam kung makakayanan ba ni Mian at Siatayan. Lalabas ang math problem sa screen. Kapag tapos na ang kalahok, pindutin ang pulang buton para ipas. Ong sagot! Ngayon, magsisimula na ang OAS. 3-digit addition and subtraction. Mas mahirap na ang level ngayon, ito na ang pinakamahirap na mental math noong nakaraang taon. Unang tanong pa lang, nasa standard na agad ng nakaraang taon. Napakahirap. Natapos na ni George ang pagsagot sa loob ng wala pang 1 minuto. Tingnan natin kung tama ang kanyang sagot. Isa tama, 0 tama, 4 mali. Hey, sayang. Si George ay parang Diyos pagdating sa math. Pero nagkamali pa rin siya. Nakakagulat na resulta talaga. Sino naman ang susunod na kalahok na gustong lumaban? HMP, AKO. Hindi lang yun, gusto ko pang dagdagan ang hirap. Going 4-digit addition and subtraction, naong tanong. Nakakamangha, kusa pang humiling si MR Kitahara na dagdagan ang hirap. Ziga, handa na. Magsisimula na ang OAS. Isang minuto. Natapos na ni MR Kitahara ang pagsagot sa loob lang ng 1 minuto. Masyadong mabilis. Hindi ko pa nga nababasa ang mga numero, tapos na agad siya. Tama ba ang sagot niya? Tingnan natin. Tama ang huling 3 numero, ang huling digit ay siyam. Pama, ang sagot ay ganap na T. AMA. Hindi nga nagkamali sa pambato ng Japan, mukhang sa kanya na talaga ang kampyonato. Hindi na naman makakapasok ang China. Susunod, mayroon pa bang gustong lumaban? Ano, natatakot ba kayong mga sino na lumaban? Mga duwag, walang kwenta. Hindi man lang kayo makalaban. Tama, natatakot lang silang matalo kaya nagback out, sayang lang sa oras. Sobra na kayo pang insulto at panghahamon na yan. Sino nagsabi mo na laban? Ako ang lalaban. Nabili ka na BA, hindi ka lang matatalo ng husto, makakaapekto pa yan sa overall ranking. Baka hindi ka na makasali sa kompetisyon sa susunod na taon. Ininsulto na nila ang ating bansa, pero ang iniisip nyo lang ay ang sarili ninyong ranking. Take it ka BA galit, nagpapaalala lang ako ng maayos. Kung walang lalaban, ituturing itong pag-back out. Kahit ano pa ang mangyari, hindi natin hahayaang manalo ang Japan ng walang laban. Mabuti, isa kang mabuting bata, tama ang sinabi mo kanina. Bata ko. Ako ang lalaban. Ako ang lalaban. Teka, ang batang ito ay kalahok din. Mukhang 5 taong gulang lang siya. May bago na naman bang henyo ang China? Nabaliw ka na ba? Siya si Kitahara Shuk. Gusto nyo bang mas mapahiya ang China? Hindi laro-laro lang ang kompetisyong ito. Kayo lang ang matatalo.
Sige, magsisimula na ang oras. Teka, gusto kong dagdagan ang hirap. Gawin nating 16 na digit divided githai siyam digit. Nabaliw na ba siya? Mahirap na nga ang kay kita Harashuke, dadagdagan pa niya. Kalahok kumyan, sigurado KBA? Hindi pa nangyayari ang ganitong kahirap na tanong sa mga nakaraang kompetisyon. Talagang walang alam sa limitasyon, talo na siya. Sige, kalahok kumyan, maganda ka na. Sige, magsisimula na ang oras. Ang dami namang numero nito. Sampung segundo, natapos ni Gumian ang sagot sa loob ng 10 segundo. Tingnan natin kung tama ang kanyang sagot. Tama, 7, tama, ang huling 3 numero, tama, ang huling digit. Parang hindi yata tama. Hula lang pala, ano bang alam ng isang bata sa math? Madaling magkamali ang utak ng tao sa ganitong kahirap na tanong, masyado siyang nagmadali. Paumanhin sa lahat, nagkamali lang ako ng tingin kanina. Ang huling digit, tama, ang sagot ay ganap na tama. Tama na ang sagot ni Mian. Paano? Hula lang yan sigurado. Natapos ni Gumian ang sagot sa loob lang ng 10 segundo, isang bagong world record ang night. Ala ngayong araw, palakpakan natin. Sige. Ipinapahayag ko na ang panalo sa unang round ay ang kalahok mula sa China. Pakiusap, magpahinga muna ang ating mga kalahok para sa susunod na round. 10 segundo laban sa 1 minuto, napakalaking pagkapanalo nito. Hindi rin pala ganoon kagaling ang pambato ng Japan, hindi man lang matalo ang isang batang Sino. Dahil ang yapang Montag kanina? Bakit ngayon, tikom na ang bibig mo? Tama, nangahas ka pa kaming insultuhin. Humingi ka agad ng tawad sa amin, himingi ka ng tawad. Mian, salamat sa pagod mo. Gusto mo bang kumain ng kahit ano? May prutas pa si At rito. Si Ashan, anong gagawin mo? Paumanhin. Paumanhin, minamaliit kita kanina at masama ang pakikitungo ko sa'yo. Patawad. Ayos lang, mabuti kang bata. Hindi na yun iniisip ni Mian. Bakit parang matanda na kung magsalita si Mian? Na, simula noong nagising siya mula sa pagkakasakit, parang nagbago na siya. Napakatalino ni Mian. Dapat lang siyang pumasok sa China Research Institute. Hey, narinig ko na naghahanap ang China Research Institute ng mga henyo sa matematika sa bansa. Naghahanap sila ng teknolohiyang makalampas sa mga hadlang ng ibang bansa. Hey, susulatan ko si Elder Meng ngayon. Tingnan natin kung ubra. Ate, hindi ganoon kagaling makapasok sa China Research Institute. Bagamat inaamin kong magaling siya, para makapunta roon, kailangan niyang makuha ang top 3 sa kompe. Tisyong ito. Tama, at bata pa si Mian, dapat ay nag-aaral pa siya. Tama ka, masyado akong nagpadalos-dalos. Kung makakapasok ako sa China Research Institute, baka magamit ko ang teknolohiya mula sa hinaharap para pabilisin ang pag-unlad ng siyensya sa China at lutasin ang kasalukuyang problema natin. Kuya, hindi ba't nagtataka ka kung bakit ang laki ng pinagbago ko? Aysan, Bakit na ba? sasabihin ko na sa'yo ngayon, sana ay hindi ka mabigla. Sa totoo lang, hindi ako si Gumian, ako ay isang propesor ng matematika mula sa ika-21 siglo. Sa totoo lang, hindi ako si Gumian, ako ay isang propesor ng matematika mula sa ika-21 siglo. Kaya may kakayahan akong pumasok sa China Research Institute, huwag kang mag-alala. Mian, naiintindihan ko na gusto mong pumasok sa institute, pero hindi mo kailangang mag-imbento ng kwento. Kuya, totoo ang sinasabi ko. Kaya palang bilis mong mag-compute, isa ka palang propesor ng matematika mula sa hinaharap. Naniniwala ka na ba sa akin? Kung ganoon, ako naman ang world's #1 math genius na si Zuxian. Matagal ko na itong pinapangarap. Mian, nakbibiro lang si Kuya Xiaxian kanina. Huwag mong dibibin. Ang magkaroon ng pangarap ay mabuting bagay. Magsisimula na ang ikalawang round ng kompetisyon. Maghanda na ang lahat ng kalahok. Mian, magsisimula na ang laban. Susuportahan kita. Ate Zhu, kung mananalo ako sa kompetisyong ito, pwede mo ba akong irekomenda sa institute? Siempre, feeling. Sige, deal na yan.
Masyado naman siyang kampante, hindi madaling manalo bilang kampiyon. Mabuti nang may pangarap, di ba? Magsisimula na ang laban. Ngayon, sisimulan na natin ang ikalawang round, ang Memory Challenge. Ang hamon sa round na ito ay micro-identification ng tubig. Papasuriin namin ang mga kalahok sa isang basong tubig, at pagkatapos ay ihahalo ito sa isang daang baso ng tubig. Kapag natukoy ito ng kalahok ng tama, pasok na siya sa susunod na round. Pagkilala sa tubig. Hindi ba't pare-pareho lang ang tubig? Masyado namang mahirap yan. Pinahihirapan talaga tayo ng mga organizer. Ngayon, sinong kalahok ang gustong maunang sumabak sa hamon? Ang pagkilala sa tubig ay nangangailangan ng matinding memorya at focus. Kung walang pambihirang bilis na memorya at talento, tiyak na mabibigo ka. Ako ang may titulong World Memory Master. Talo ka sa round na ito. Talaga? Wala sa bokabularyo ko ang salitang talo. Ang yabang mo. AME, ako ang mauna. Pakiusap, ipakita sa kalahok ang basong pinili ng mga hurado. Tapos na akong magmasid. Pakiusap, lumay muna ang kalahok. Ngayon, bibigyan natin ang kalahok ng 2 oras para magmasid. Maaring markahan ng kalahok ang mga posibleng baso gamit ang rubber band para masuri ng mabuti. Ngayon, magsisimula na ang oras. Ang bilis. 10 minuto pa lang, kalahati na agad ang nasuri niya. Nahanap na niya agad? Kalahating oras pa lang ang nakakalipas, hindi ka panipaniwala. Kitahara Sosuke, hindi niya nagkamali bilang 3 pwesto sa nakaraang Memory Open, ang bilis niya. Nang mag-memorize. Nahanap ko na ang target. Nakakamangha talaga, nahanap ni Kitahara Sosuke ang target sa loob ng wala pang 40 minuto. Ngayon, tama kaya ang sagot niya? Tingnan natin sa screen. Tama, binabati namin ang ating kalahok na si Kitahara Sosu. Pakiusap, maupo ka na, Kitahara-san. Sa susunod na round, ako naman ang lalaban. Sa susunod na round, ako ang lalaban. 40 minuto, ang bilis naman. Wala na yatang pag-asa si Mian Mian. Nakarating na si Mian Mian dito. Kahanga-hanga na yun. Magpatuloy lang siya. Kaya niya yan. Sa tingin ko, baka manalo pa siya. Ngayon, pakiusap sa ating staff, ipakita sa kalahok ang basong pinili ng mga hurado. Tapos na akong magmasid. Gumian-yan, sigurado ka na ba? Sigurado ako. Pakiusap, lumayo muna ang kalahok. Ngayon, bibigyan natin ang kalahok ng 2 oras para magmasid. Maaring markahan ng kalahok ang mga posibleng baso gamit ang rubber band para masuri ng mabuti. Ngayon, magsisimula na ang oras. Teka, ayoko nang magmasid. Mian Mian, Ano raw sabi niya? Sabi niya, ayaf na raw niyang magmasid. totoo ba yan? Susuko na siya sa pagmamasid. Ano bang pinagkaiba niyan sa pag-back out sa laban? Ang yabang naman niya. Baka hindi niya matandaan kaya susugal na lang siya. Nakakagulat talaga, ang ating kalahok na si Gumian-mian. Sinayang niya ang 2 oras na pagkakataon para magmasid. Pinili niyang kilalanin agad ito. Ngayon, magsisimula na ang oras. Ngayon, magsisimula na ang oras. Ang bilis naman niyang tumingin. Sa bilis na yan, 1 baso bawat segundo na yata yan. Wala pang 1 minuto, nasa pangalawang mesa na siya. Dapat ding tandaan na maaring markahan ng mga kalahok ang mga pinaghihinalaang baso gamit ang ruby. Eapant. Pero hanggang ngayon, wala pang nilalagay si Gumian-mian. Nahanap ko na ang target ko. Ang bilis naman niyang nahanap. Hindi man lang tiningnan ni Mian Mian ang huling mesa. Nakalimutan niya kaya. Nagpapanggap lang yan. Sa ikli ng panahon, imposibleng mahanap ang tamang baso. Tama, hula lang niya yan. Siguradong talo siya.
Kalahok na gumiyan-miyan, may isa pang mesa ng tubig sa likod na hindi mo tiningnan. Sigurado ka bang nahanap mo na ang target? At hindi mo pa nagagamit ang mga rubber band mo. Sigurado ako, nahanap ko na ang tamang sagot. Ang ating kalahok na si gumiyan-miyan ay nahanap ang target sa loob ng wala pang 5 minuto. Ang bilis na ito ay hindi pa naririnig sa mga nakaraang kompetisyon. Magkakaroon kaya ng bagong world record sa kompetisyong ito. Tingnan natin ang malaking screen. Sana tama ito. Binabati kita, kalahok na gumiyan-miyan. Tama si Mian Mian. Alam kong mananalo siya. Mian, kailan ka pa naging ganito kagaling? Kung gayon, ipinapahayag ko na ang nanalo sa round na ito ay ang kalahok mula sa China na si Gumian. Mian. Hindi ako naniniwala, may daya ito. Isang batang walang pinanggalingan, paano siya naging ganito kabilis at matatalo ako? Siguradong paka na ito ng Gatsino. Dahil alam ninyong matatalo kayo sa amin, ginamit ninyo ang pagkakataong ito bilang host para Monday. At ibigay sa kanya ang sagot ng maaga. Tama siya, bigla na lang sumulpot ang batang ito nang walang malinaw na pinagmulan. Wala pa siyang maipakitang resume. Mukha lang siyang wala pang 5 taong gulang at galing pa sa probinsya. Paano niya maintindihan? Ang ganyang komplikadong kalkulasyon. Mababa ang antas ng matematika sa Kina, lalo na ang makapasok sa ganitong level. Para sa akin, siguradong nandaya ang Kina. Kalahok na kita Hashuki. Pakiusap huwag kang manirang puri. Kung paninirang puri ba ito, kayo na ang bahalang humusga. Ano, dahil hindi mo matanggap na talo ka, magwawala ka na? Ako! Anong ikaw? Sinasabi ko sa iyo, ang kompetisyong ito ay legal, bukas, at transparent. Kung hindi ka sang-ayon, maghain ka ng formal na reklamo sa korte. Huwag kang magkalat ng chismis dito nang wala namang basehan. Tama. Tama. Si Meng Lao, ang kilalang mathematician mula sa China. Ang punong mathematician. Si Meng Lao na matagal nang kakilala ng presidente ng ating Math Association. Mian, nagkita tayong muli. Magandang araw, Professor Meng. Noong nagtatrabaho ang iyong mentor kasama namin, madalas niyang ipinagmamalaki ang kanyang matal. Inong estudyante. Hindi ko akalaing ganito ang ugali mo. Professor Meng, nagpapahayag lang ako ng makatwirang pagdududa. Mahirap paniwalaan na ang isang batang wala pang 5 taong gulang ay may ganito kataas na antases. Matika. May mas magaling pa sa magaling. Hindi ba itinuro sa iyo ng mentor mo ang katotohanan yan? Nasa qualifying round ako noon. Nakita ko siya mismo. Sa loob ng 3 minuto, nasagot niya ang problemang inabot ng Math Association namin ng kalahatin. Oras. Kaya MOBA yan? Naaalala ko ang problemang yan, isa itong komplikadong equation na pinagsamang fractional at exponential equation. Napakahirap ng equation na yan at si Professor Meng na mismo ang nag-verify nito. Kaya hindi posibleng nandaya ang China. Bakit parang napipina ang mga Hapon? Hindi ba tangyabang-yabang nyo kanina? Bless you. Hayagang hinamon ng mga kalahok, humingi kayo ng paumanhin. Himingi ng paumanhin. Humingi ng paumanhin. Hindi ba kayo tinuruan ng basic na asal sa Japan na dapat humingi ng paumanhin kapag nagkamali? Paumanhin. Himingi ng paumanhin. Saish, Mian, binabati kita sa pagpasok sa finals ng International Math Olympiad. Tinutupad, kayo na ang pangako kayo. Dahil sabi mo ayaw mo ng pera, nagtanong-tanong ako. Ipinagpalit ko ito sa mga math exercise na gusto ng pamangkin ko sa edad niya. At ang mga kaugnay na libro sa matematika. Salamat, Professor Meng. Basta magustuhan mo. Tito Meng, Oh, siya Tion. Tito Meng. Chunhe, magkakakilala na kayong lahat. Iba. Ah, Tito Meng, Senior Kausia Dati SA Departamento. magandang araw Professor Meng. Ay, nagita ulit tayo, Xiao Jing. Naayos na ang mga papeles mo para sa pagbabalik eskwela. Makakapasok ka na sa class pagkalipas ng ilang araw. Senior Gu, ibig sabihin ba nito ay makikita na ulit tayo sa school? Oh, siya Tion. Ano sa tingin mo kay Xiao Jing? Sakto lang pero mabuting tao naman siya. Hay naku, bihira kang magbigay ng tamang opinion sa tao. Ay. Mian, sa ibang bansa na ang susunod na kompetisyon. Kinakabahan ka ba? Okay lang, hindi naman. Pero wala ka essay, surely. Siguradong mananalo ako. Nagtataka lang ako, saan mo ba natutunan ang ganyang tiwala at galing sa math? Mian, halika rito, may sasabihin si kuya sa'yo.
Mian. Ay san? Gusto mo ng ubas? Sige po, gusto ni Mian ng ubas. Magkano po ito? 5 piso kada kilo. 5 piso. Opo. Pabili ka ng isang kumpol. CJ. Eksaktong 1 kilo, 5 piso. Ingat po kayo. Lanan. Kuya, ano ba ang gusto mong sabihin sa akin? Mian, lumaki ka sa paningin ko, alam ko ang halos lahat ng tungkol sa'yo. Pero simula noong nagising ka mula sa pagkakasakit, nagbago ka na, hindi ka na mapagkapit sa akin ga. Yan ang dati. Bigla mo ring natutunan ng math at naglakas loob ka pang sumali sa kompetisyon. Pero dati ay napakailap mo sa ibang tao at katamtaman lang ang grado mo sa paaralan. At dati, hindi mo naman gusto ang ubas. Dati hindi ko gusto, pero ngayon gusto ko na. Kung ganoon, saan galing ang galing mo sa math? Lihim akong nag-aral noong wala ka. Sa paulit-ulit na pagsasanay ay natutunan ko rin, siguro may tal. Ento lang ako. Talaga? Yanan, sinabi mo dati na isa kang propesor ng matematika mula sa hinaharap, akala ko ay nagbibiro ka le. Pero, Tama ang lahat ng sagot. hanggang sa makita ko ang performance mo sa entablado at ang paraan mo ng pagsagot, hindi ito kayang gawin ng isang ordinaryong estudyante. Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Dahil nagising na ako muli, kailangan kong alagaan ang kuya ni Gumian para sa kanya. Kuya, ako si Gumian. Tungkol naman sa propesor mula sa hinaharap, panaginip ko lang yun. Pero simula noon, ang galing ko sa math ay talagang bumilis ang pag-unlad. Talaga? Mabuti naman, natakot ang kuya mo sa mga nakaraang araw. Kuya, ako si Gumian ay ako. Lanan. Nakamura senpai, tapos na ako. Nakuha mo biyayang anong pwesto? Hindi ako nakapasok. Walang kwenta. Napakagaling talaga ng kalaban. Bawat round ay nababasag niya ang world record. Oh, mukhang interesante. Sino siya? Nagbabiro copy. Isang batang babae? Senpai, siya yun. Sana ay makuha mo ang kampinato sa Math Olympiad. Hindi natin dapat hayaang maunahan tayo ng BTS. Inaw! Hindi mo man lang matalo ang isang bata. Napakawalang kwenta mo. Bukas, kakatawanin ko ang Amerika sa kompetisyon. Sa oras na yun, panoorin niyo kung paano ko muling makukuha ang kampyonato. Salamat sa pagsama sa amin sa ibang bansa. Kung hindi ko alam kung paano ayusin ang ilang dokumento. Trabaho namin to. Inutusan kami ni Elder Meng na siguraduhin makapasok kayo ng maayos sa venue. Nakakaabala na kami sa inyo, ganito na lang, ililibre ko kayo ng pagkain pagkatapos nito. Good luck sa kompetisyon. Huwag kayong mag-alala, atin ang kampyonato. Si Nakamura Shuichi pala, ang kampiyon sa Math Olympiad noong nakaraang taon. Nabalitaan kong Amerikano ang citizenship niya, pero Hapon siya. Dahil sa talino at galing niya sa math, lagi siyang kinakatawan ang Amerika sa kompetisyon. Siguradong siya na naman ang mananalo ngayon. Kawawa naman ang ibang kalahok na makakalaban niya. Ikaw SI Gumian? Ako nga. Kayong mga tsino, puro lang kayo diskarte. Pero sayang, hanggang dito na lang ang swerte mo. Ang yabang naman ng taong to. Anong puro lang diskarte? Ate, huwag kang magalit. May kasabihan sa wabo, kapag puno ng buwan, liliitin ito. Ang sobrang pagyayabang ay may katapat na karma. Tama ka, huwag kang mag-alala, ang kampyonato ay mapupunta sa Wago. Tara na.
Maligayang pagdating sa finals ng International Math Olympiad. Ang kompetisyong ito ay nahahati sa dalawang bahagi, pagkalkula at paglutas ng problema. Ang huling round ay isang karagdagang bahagi kung saan susuriin ang mga akademikong kontribusyon ng mga kalahok sa larangan ng matematika. Pagsusuri ng akademiko. Pagsusuri ng akademiko. Narinig ko na ganyan daw ang bawat kompetisyon, para raw bigyang inspirasyon ang mga nag-aambag sa matematika. Pero para kay Mian Mian, masyadong hindi patas ito. Siguro hindi rin inakala ng mga organizer na may batang ilang taong gulang na makakarating sa finals. Tanggapin natin ang ating dalawang kalahok, Nakamura Shuchi at Gumian Mian. Maligayang pagdating sa inyong dalawa. Pagkatapos magsimula ng unang round ng mental calculation, sabay nasasagot ang dalawang kalahok. Ang pagpindot sa buton ang hudyat ng pagtatapos. Mga kalahok, maghanda na. Magsisimula na ang oras. Nakalimutan niyang bata pa siya, hindi sapat ang lakas niya. Mukhang naunang natapos si Nakamura. Tingnan natin kung tama ang sagot. Tama. Tingnan naman natin ang sagot ni Gumian Mian. Tama. Sayang, ilang segundo lang ang agwat. Magsisimula na ang susunod na round. 7 digit na pinarami sa 10 digit? Masyadong mami ang mga digit na ito. Sa ganitong hirap, paano ito matatapos? Ngayon naman, si Gumian Mian ang naunang natapos. Tingnan natin ang kanyang sagot. Tama, tama. Ang mga huling digit ay tama, ang huling-huli. Tama. Batiin natin si Gumian Mian. Susunod ay ang huling bahagi ng pagkalkula, dual brain calculation. Dual brain? Ano yun? Maharap ito. Dalawang screen ang sabay na kukurap at kailangang magkalkula ng sabay. Hindi ko maimagine kung gaano kahirap yun. Dual brain calculation. Dati akong nanalo ng unang pwesto rito. Hinding-hindi mo ako matatalo sa bilis. Sumuko ka na. Talaga? Mas mabilis lang ako sa'yo. Emie, matigas ang ulo mo. Mukhang uminit na ang labanan ng dalawa. Sige, maghanda na ang dalawang kalahok. Magsisimula na ang oras. Simula. Masyadong mahirap ito. Madaling magkamali. Naku! Bakit hindi man lang siya gumagamit ng panulat? Masyado siyang mayabang. Hindi ba niya alam na ang katapat niya ay ang master ng pagkalkula na si Nakamura Shuichi? Mian Mian, kaya mo yan. Nakakamangha. Si Gumian Mian na naman ang unang nakatapos. Tingnan natin ang sagot. Tama. Ang mga gitnang digit tama. Ang huling digit. Ang huling digit. Tama. Ipinapahayag ko na ang nanalo sa round na ito ay ang kalahok mula sa Huago, si Gumian Mian. Si Nakamura Shuichi ay isang henyo sa pagkalkula, pero natalo siya ng isang bata. Nakakagulat talaga. Ang galing na ng matematika sa Huago. Swert mo lang na yan. Sa susunod na round, ako na ang mananalo. Ang susunod na round ay paglutas ng problema. Para sa finals na ito, inimbitahan natin ang isang propesor mula sa Amerika. Siya ang pundasyon ng kasaysayan ng matematika at siya rin ang nagbigay ng problema sa round na ito.
Si Emily. John. Si John, ang higante ng modernong matematika na nagtulak sa pag-unlad ng larangang ito. Isang malaking karangalan ang makita si Mr. John. Tuloy po kayo. Mr. John, ikinagagalak ko kayong makilala. Dahil sa isa ninyong aklat sa matematika, napili kong tahakin ang landas na ito. Oh, Nakamura Shuichi, Sika Kapala. Nabalitaan ko na ang Amerika ay may isang henyo sa matematika na tulad mo. Isang malaking kangalan. At ikaw naman si Mian Mian, nagulat ako. Isa ka palang maliit na batang babae. Kumusta? Naikwento na sa akin ng mga estudyante ang iyong kaanasan. Alam kong napakabilis mong magkumpute. Pero hindi malulutas ang problemang ito gamit ang bilis lang. Malulutas ko ito. Ang yabang mo. Oh, hahaha, sige, tingnan natin ang iyong ipapakita. Esan. Sige, inaanyayahan natin si A. John at ang dalawang kalahok na maupo. Mr. John Dito Pacquiao. Ngayon, sisimulan na natin ang ikalawang round, paglutas ng problema. Ang tanong ay galing kay Emily. John. Ang unang makakakuha ng tamang sagot ang siyang mananalo. Magsisimula na ang oras. Hindi ba ito ang Poincare conjecture? Isa sa 7 mahihirap na problema sa matematika. Bagamat may kaunti akong alam dito, masyado naman itong mahirap para sa isang kompetisyon. Dalawang oras na ang nakalipas. Tingnan niyo ang dami ng papel na nasulat niya. Napakahirap talaga ng problemang ito. Kawawa naman si Mian Mian. Bakit huminto si Mian Mian? Hindi mali ang problemang ito. Tapos KO na ang problema. Naunang natapos ang kalahok na si Nakamura. Inabot siya ng 2 oras. Hintayin natin ang pagtatapos ni Gumian Mian. Tapos na ako. Tapos na rin si Gumian Mian. Inabot siya ng 2.5 oras. Ngayon, ipapasuri natin ang mga sagot ng 2 kalahok kay M. John. Hay, nahuli siya ng kalahating oras, baka matalo siya sa round na ito. Nakarating na si Mian Mian hanggang dito. Magaling na yon. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri ni M. John. Iaanunsyo ko na ang pinal na resulta ng kompetisyong ito. Kalahok na si Nakamura Shuichi, tama ang sagot. Yihi! Kalahok na si Gumian Mian, ikinalulungkot ko, mali ang iyong sagot. Yan, nagkamali ka ba? Ang susunod na round ay tungkol sa akademikong tagumpay. Paano siya makikipagsabayan kay Nakamura Ese? Uihi? Mukhang si Nakamura Shuichi na naman ang magiging kampiyon. Talo ka na, ako ang mananalo sa susunod na round. Kayo Satsina, hindi pa rin kayo makakapantay sa amin. Ipinapahayag ko na ang nanalo sa round na ito ay si Nakamura Shuichi. Sandali. Mali ang sagot sa tanong na ito. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Ang sagot sa tanong na ito ay isinulat ni Prope. Sir John, paano ito magiging mali? Kalahok na Gumian Mian, lahat ng tanong sa kompetisyong ito ay dumaan sa pagpapatunay at pangangatwi. Ranang hindi mabilang ng mga matematiko, imposibleng magkamali. Pero mali pa rin ang sagot sa tanong na ito. Ang talo ay talo, huwag kang manggulo rito at sirain ang kaayusan ng paligsahan. Security, ilabas niyo siya rito. Mian, bakit mo naisip na mali ang standard answer na ito? Dapat itong tatlo sphere ay mag-collapse sa isang singularity sa pamamagitan ng Ricci flow. Pagkatapos ay patunayan na ang tatlo closed manifold ay nagko-collapse din sa isang singularity. Ano ang pinagsasabi mo? Ang bahaging ito ay tugma naman sa sagot. Posible bang magkaroon ng mali ang tanong na dumaan sa daan-daang matematiko at kay Professor John? Tama, akala niya ba ay isa siyang henyo sa matematika? Makakahanap ba siya ng mali na hindi man lang napansin ng mga profesor? Napakayabang. Baka masyado lang kinakabahan si Mian Mian, kaya niya namali ang pagbasa sa tanong.
Hindi sa antas ng kompetisyong ito, hindi mangyayari ang ganyang pagkakamali. Bakit parang sa tingin ko, tama si Mian Mian? Hindi ba, Professor John? Nanggugulo lang siya at nagsasalita ng walang katuturan. Gumian huwag ka nang kamapit sa wala. Talo ka na. Dahil wala namang tutol si Professor John, ipinapahayag ko na ang nanalo sa round na ito ay May pagkakamali, mayroon nga. Mian Mian, ang sagot mo ang siyang tamang sagot. Tama ka, sa pagpapatunay ng singularity, nagkamali nga kami. May pagkakamali nga ang tanong na ito. Hindi ko akalain na kaming mga matatanda ay matatalo pa ng isang batang babae. Mais qu'habitant Caillou sa China, un ONG à Bayon? Ang kabataan ay dapat hangaan. Hay, tunay ngang kahanga-hanga ang kabataan. natataon lang po. Pero Professor John, sigurado ka bang tama na ang sagot ko? Professor John, paano magiging tama ang sagot niya? Akikastonayo pangting nanulit? Hindi na kailangan, malinaw ang proseso ng paglutas niya. Perpektong napunan nito ang mga pagkukulan. J'ai na main. At tawagan ko ang mga tao, pabaguhin agad ang mga parameter ng tanong na ito. Mian Mian, interesado ka bang sumali sa math competition team ng Amerika? Sabihin mo lang ang kahit anong kondisyon mo. Hindi po. Si Mian Mian ay taga-China at kakatawanin lang niya ang China. Tama. Haha, dahil may henyong tulad mo sa China, maliwanag ang kinabukasan ng matematika. Ikaw na ang kampiyon sa pagkakataong ito. Dahil dyan, ipinapahayag ko na ang kampiyon ng kompetisyong ito ay Sandali, Professor John, tatanungin ko ulit kayo, sigurado ba kayong walang problema sa sagot ko? Kinukumpirma ko, wala. Mabuti. Ang sagot sa tanong na ito ay mali pa rin. Ang sagot sa tanong na ito ay mali pa rin. Imposible, ilang beses ko itong kinuwenta. Perpekto ang sagot. Hindi ito maaaring maging mali. Kung talagang mali ito, ibig sabihin ay mali ang buong mundo ng matematika. Ibig sabihin, mali ang buong mundo ng matematika. Isang batang walang pinagmulan, tapos sasabihin niyang mali ang buong mundo ng matematika? Nababaliw na ba siya? Mahirap sabihin, hindi ba't sinabi rin niyang mali si Professor John noon? At napatunayan ng tama siya. Professor John, ang problemang ito ay mula sa isa sa 7 malalaking problema sa matematika, isang sanggay na Poincare conjecture. Ngunit sa mahabang panahon, mali ang direksyon ng pananaliksik ng buong mundo ng matematika. Paano mo nasabi yan? Ipapaliwanag ko sa inyo habang nilulutas ko ang problema. Dahil sa tunay na matematika, ang 1% inspirasyon ay mas mahalaga kaysa sa 90% kalkulasyon. Halimbawa rito, ang convergence ng topological manifold ay nangangailangan lang ng Lins constant. Dekada na akong nag-aaral ng matematika, pero hindi ko talaga maintindihan ang isinusulat niya. Simula pa lang, hindi ko na maintindihan. Sa pamamagitan ng paggamit ng gradient flow method sa Ricci flow manifold, mapapatunayan na tama ang Poincare conjecture. Mian Mian, sa abot ng aking kakayahan, sangkapat lang ng sagot mo ang kaya kong intindihin. Pero ang guro ko ang nagpanukala ng conjecture na ito. Tatawagan ko siya, konsulta kung tama ba ito. Ang guro ni Professor John ay isang higante sa mundo ng matematika at pisika. Diyos ko, magbabago na ang mundo ng matematika. Guro, naipadala ko na po sa inyo ang litrato ng solusyon. Yantayan ka upo kayo. Sabi ng guro ko, kailangan niya ng 10 minuto para suriin ito. Sige, natadyon ka. Sabi ng guro ko, tama ito. Ang proseso ni Mian Mian ay ganap na tama. Napatunayan na ang Poincare conjecture. Kalahating buhay naming pinag-aalan ng guro ko ang Poincare conjecture. Pero palagi kaming naipis sa gitna, hindi namin mahana ang paraan. Mian Mian, nalutas mo ang problemang ito na kinikilala sa buong mundo. Si Gumian Mian ay nanalo sa 2 magkasunod na round. Batiin natin siya bilang kampiyon ng International Math Olympiad ngayong taon. Ayo. Mian Mian, formal kitang inaanyayahan na sumali sa ating pambansang Research Institute. Sabihin mo lang kung anong mga benepisyo ang gusto mo. Ang Research Institute ng Amerika, isa yan sa pinakamagaling sa mundo. Napakahirap makapasok diyan.
Kahit si Professor John, inabot ng 40 taon bago nakapasok. Ang ganitong pagkakataon, ibibigay lang sa isang bata. Talagang gagastos sila para sa talento. Ang hirap na nga nating magkaroon ng math genius sa China, mawawala pa. Mian, pag-isipan mong mabuti. At tanggihan mo ba talaga ang napakagandang alok na ito? Napakahirap ng sitwasyon sa China ngayon. Baka hindi mo makuha ang ganitong benepisyo pagbalik mo. Malawak ang mundo, marami kang magagawa. Kung saan pinakamahirap, doon ko kailangang pumunta. Isa pa, bayan ko pa rin ang China. Sige, kung ganoon, hangad ko ang iyong tagumpay. Gumian, bilang kampiyon, may gusto ka bang sabihin? Iaalay ko ang aking puso sa China at ang aking panahon sa kanyang lupain.